Weather-weather lang ang panahon, pero sa negosyo dapat tuloy-tuloy ang kita mo. Gawin mong all season ang diskarte mo. Narito mga negosyong pwedeng inspirasyon mo. Madalas na pampulutan at paboritong papakin na chicharong bulaklak, pwede rin palanguyin sa maasim at malinamnam na sabaw. Ang kanilang pinakabagong pakulo, sinigang na makapal ang mukha pero garantisado ang kita. Nakuha niya yung lasa talaga nung gusto kong sinigang. Masarap talaga siya. Mainit lagi yung sabaw. Masarap classic na Filipino sinigang. Masaya lang ako sa ginagawa ko. Masaya lang ako na nagluluto ako. Nakakart ako pero ang ino-offer ko, sinigang. Naging unique po ako sa part na gano'n. Tapos sinugal ko. Kung masahe ang kailangan sa masakit na katawan, carry mo ba ang masilaban ng apoy sa likod at gamitan pa ng nakanginginig sa lamig na pamahid? Sabi ko, bakit kaya yung mga spa dito sa Pilipinas parang kulang-kulang? Sa pag ako magkaroon ng spa, sabi ko, gusto ko nandun na lahat. Gusto ko kasi something unique na hindi pa na-experience dito. Ayoko yung traditional masyado. Nag-start ako with 4 na tauhan. Hanggang sa dumami yung tauhan, naging 7 na kami. Ang pati ng burger na ito hindi gawa sa beef, pork o chicken, kundi sa seafood. Sound social pero afford ng mga vegetarian. Sabi ng asawa ko, wala pa daw nun dito na gumagawa. Kumuha muna kami ng konti para matesting muna. Pinatry namin sa mga kaibigan namin dito. Na-aprobahan naman nila na okay yung lasa. Sabi ko sa kanya, napaka-weird. Sabi niya, hindi, maniwala ka sa akin, doon tayo makikilala. Lahat na yan sa Pera Paraan. Putok-batok na sinigang. Pasabog kayang negosyo? Ito po talaga yung pinaka-nag-boom sa akin. Nakakapaubos po ako ng kulang-kulang 100 kilos. Sa kainang ito, hindi lang sinigang na baka at bagnet ang pinipilahan. Maging ang madalas na pampulutan at paboritong papakin na chicharong bulaklak, pwede rin palanguyin sa maasim at malinamnam na sabaw. Dahil hindi na raw sila mahihiyang magpauso ng kakaibang sinigang, ang kanilang pinakabagong pakulo, sinigang na makapal ang mukha, pero garantisado ang kita. Ang Mindanao, tinaguri ang Land of Promise. Dahil sa napakayaman nitong kultura, natural na ganda at masasarap na pagkain. Biyaheng Mindanao tayo sa araw na ito. Pero dito lang sa isang mahabang kalsada sa Quezon City. Sinigang bagnet, isang bulaklak, isang coffee. Sinubukan kong dayuhin ang sikat na sinigang spot na ito sa Quezon City. Ito yung klase ng sinigang na hindi tinipid sa sahog. Legit na pang pamilya ang serving. Laki oh. Laki ng mata oh. Ang utak sa likod ng sinigangan, ang trentahe na si Doms. Masaya lang ako sa ginagawa ko. Masaya lang ako na nagluluto ako. Hanggang sa naging specialty ko rin po yung sinigang. Ayan, favorite ko po kasi yan eh. Kahit alas 3 ng hapon pa nagbubukas ang tindahan, alas 7 pa lang ng umaga, buhay na ang kanilang kusina. Pakulo po kasi namin, tumatagal po yan ng hanggang 3 oras po eh. Usually, tapos magpiprito pa po kami. Tapos after po namin magprito, gumagawa pa po kami ng sabaw. Hiwalay nilang niluluto ang sabaw na may halong taba ng baka. Ito po yung mga pinagpakuluan ng batok, ng ulo, tsaka ng taba po ng baka. At tsaka wala po pala tong sahog kasi po inihiwalay po namin, gawa po ng malalasog po siya pagka sinama po namin dito sa sa sabaw yung mga... Sa kainang ito, hindi lang sinigang na baka at bagnet ang pinipilahan. Maging ang madalas na pampulutan at paboritong papakin na chicharong bulaklak, pwede rin palanguyin sa maasim at malinamnam na sabaw. Dahil hindi na raw sila mahihiyang magpauso ng kakaibang sinigang, ang kanilang pinakabagong pakulo, sinigang na makapal ang mukha pero garantisado ang kita. Ang mismong karne o laman ng sinigang, espesyal na paghahanda.
Isa-isang nililinis ang mukha ng baboy bago ito pakuluan sa ilang pampalasa. Pinakukuluan din ang ibang sahog bago ito iprito. Ang laman o karne kapag sinabawan na, ready na ang Mindanao food trip. Mabibili mula 130 pesos hanggang 350 pesos ang kanilang sinigang depende sa sahog. Nakita lang po namin to sa TikTok. Nakuha niya yung lasa talaga nung gusto kong sinigang. Lalo na yung sinigang sa ulo. Masarap talaga siya. Tapos mainit lagi yung sabaw. Yun ang binabalik-balikan namin. Taga Palawan talaga ako. So, pagpunta ko namin nila, ito talaga yung sinadya ko para matikman kasi layo ko napanood sa Facebook. Masarap, kaya nung napanood ko. Yung lasa niya is yung parang classic na Pilipino sinigang. Ang kanyang nanay ang inspirasyon ni Doms sa pagluluto at diskarte sa negosyo. Ermat ko, hilig po talaga kasi magluto eh. Kasi nung bata ako, naaalala ko sa kanya, pagising pa lang namin sa umaga, talagang dumidiskarte na po yun. Nagtitinda ng almusal. After po ng almusal, nagtitinda pa po ng merienda, tanghalian at saka ng hapunan. Ganun po ka-diskarte yung ermat ko. Bago magkaroon ng sinigangan, nakailang subok na rin si Dom sa pagninegosyo. Nagsimula po ako magtinda ng pares. Hindi po nag-click. Nakaisip po ako ng cart naman na bulaluhan naman po. Sa negosyo po, wala naman pong nakakaalam kung ano po magiging resulta niyan eh. Lagi po tayong walang kasiguraduhan sa mga ginagawa natin. Hanggang nangariton siya ng sinigang. Inutang ko, nagpagawa po ako ng cart. Inutang ko sa kumpare ko. 30,000 po. Sabi ko, try ko kaya subukan naman yung sinigang. Pero nakakart ako, pero ang ino-offer ko, sinigang. Kumbaga, naging unique po ako sa part na gano'n, tapos sinugal ko. Ito sir, madami tayong sinigang na ulo dito, sir. At napansin siya ng ilang vlogger. May matabang kasama yan, Opo, may matang na po kasama yan. Magkano to? 200? 200, sir. Pagka gusto niyo ng may kasamang rice, sir, add lang po ng 50. Kung hindi dahil doon, ma'am, siguro hindi rin po nailala. Kasi importante rin po yung na-advertise po yung yung paninda niya eh. Kasi kung dito lang po, hindi rin po talaga malalaman ng mga ibang lugar. Tapos nagugulat po ako, may mga pumupunta na pong mga taga-ibang lugar. Valenzuela, Batangas, Bulacan, Pampanga. Nakakatuwa po na pag pumupunta po sila dito, nasa-satisfied naman po sila. Nag-trending, kilala at lagi sold out. Dahil masaya si Dom sa pagbebenta ng sinigang, nagpursige siyang magkapwesto. Naranasan po namin yung nagtitinda kami ng mga kasama ko, binabaha kami hanggang tuhod. Kaya sabi ko, someday magkakaroon ulit ng pesto. Mula sa solong pangangarito ng sinigang, may mga katuwang na siya ngayon sa kanyang pwesto. Full pack na naman tayo mga bossing ko, ang dami kumakain. Sobrang saya ko po kasi lalo naman pagka nakikita po yung resulta na maganda naman po yung nangyayari. Kaya nakaka-enjoy po lalo. Masaya po magluto. Hindi po boring. Ang malinis na kita ni Dom sa negosyo, nasa 5 digits kada buwan. Maliit lang po tubo dyan at saka hindi ko po tinitipid talaga sa rekado. Masaya na po ako doon. Dati nga po wala eh. Pa-survive lang. Masaya na ako eh. Lalo na ngayon kumikita. Ang munting sinigangan, sinabawan daw ng labis-labis na biyaya ang kanyang buhay. Mahalaga po para sa akin yung lagi kang positive. Siyempre, kahit na makaramdam ka ng mahirap na sitwasyon, dapat hindi ka susuko. Kasi ma'am, naniniwala po ako na once na may peace of mind ka, ma'am, puro positibo lang po yung mangyayari sa atin eh. Sa land of promised man o sa tabing kanto lang, what can go wrong basta sinigang? Ulam man ay ihahain sa hapag sa bahay o negosyong pang-araw-araw. Kung masahe ang kailangan sa masakit na katawan, carry mo ba ang masilaban ng apoy sa likod at gamitan pa ng nakanginginig sa lamig na pamahid? Yan ang pasiklab na negosyo ng bismate nating si Eileen na pangarap lang magtayo ng spa noon. Naglalagablab na ang kita't kabuhayan ngayon. Isang taon pa lang ang spa na ito sa Antipolo na hindi lang basta masahe ang ino-offer dahil may paapoy at palamig pang extra gimmick. So gusto ko kasi something unique na hindi pa na-experience dito. Ayoko yung most likely yung traditional masyado. Patok daw sa mga sakitin ang likod at lagi nakatayo ang kanilang fire massage kung saan sinisilaban ng ilang segundo ang likod ng kliyente.
Para ready sa gagawing procedure, simpleng massage muna. So, ayan po yung prepping na ginagawa ng massage therapist para po malaman kung ano yung pressure ni client. So, after ma-ready yung katawan ni client para sa gusto niyang pressure sa kanya na massage, si client na-mention niya na meron siyang frozen shoulder. So, lalagyan namin yun ng cooling effect, which is yung ice. So, gamit ang arnica gel. Ang arnica gel ay gawa sa bulaklak ng halamang arnica. Dahil malamig sa pakiramdam ang arnica gel, madalas itong ginagamit upang mabawasan ang muscle pain at pamamaga. Sasampulan na ng init ang likod ng kliyente gamit ang maiinit na bato. Bago ang pasiklab, papatungan muna ng tuyong tuwalya ang likod ng customer, saka lalagyan ng kaunting alkohol. Mukhang ready na ang kliyente ya. Apo yan na yan! Makalipas ang ilang segundo, tapos na ang masahe. Ano siya actually mainit, pero iba yung pakiramdam eh. Hindi yung feeling na sinusunog, hindi ganun. Sakto siya, yung parang relax lang, parang nilagyan lang ng hot compress, ganun. Kung gusto namang ipamper ang mga bintit paa, mayroon ding sala sa init at sala sa lamig na atake rito. Lilinisin muna ang mga paa at binti, saka ito lalagyan ng scrub at mud mask habang minamasahe. Hot stones ang gagamitin pampainit at pamparelax. At may arnica gel naman para sa cool feeling. Speaking of masahe, tayo mga Pinoy, hilot ang madalas na pantapat sa ginawa ng katawan. Pero alam niyo ba na hindi lang basta minamasahe ang katawan sa hilot? May 5 strokes para sa tamang paghihilot. Nandyan ang hagod, haplos, pisil, pindot, piga. Iba't ibang galaw ng kamay depende sa pangangailangan ng katawan. 17 anyos pa lang si Aileen, binubuo na niya ang pangarap na negosyong spa. Yun nga, sabi ko, bakit kaya yung mga spa dito sa Pilipinas parang kulang-kulang? So, yun nga, sabi ko, okay, pag ako magkaroon ng spa, sabi ko, gusto ko nandun na lahat. Yung tatay ko, kumbaga sabi niya, yung kapitbahay natin nagtatrabaho sa spa. So, baka gusto mo sabi ko, gusto ko mag-aral. Pero sabi niya, wala tayong pang-aral. So, kailangan mo magtrabaho, at least makatulong. So, ayun, nagtrabaho na lang ako. So, parang ayun, hindi, hanggang sa, talagang, actually, thankful na rin ako eventually kasi nga, nakaano ko na, mas malaki pala yung kita. Mas maganda pala yung kita ng sa ganitong industry. Hanggang sa minahal ko na siya. Matapos ang ilang taon, napilitang mangibang bansa si Aileen para sa mas malaking kita at suportahan ang kanyang inang may sakit. Gusto ko siya mapagamot, kako. Hindi sasapat kung dito lang sa Pinas. Unang first check-up ni nanay, sabi kagad sa ng doktor, nanay mo is mabubuhay na lang ng 6 to 10 months. Sabi na lang ng nanay ko sa akin, wag mo na ako pagamot. Gusto ko na lang makapunta sa lugar kung saan ka nagtatrabaho. So sabi ko, tinibayan ko yung loob ko. Sabi ko, sige, babalik ulit ako ng ibang bansa. Ngayon, itutur kita. Pero binawian na ng buhay ang kanyang ina at ilang buwan ang nakalipas, tatay naman ni Aileen ang namaalam. Parang naman na ako, sabi ko, parang wala na akong choice lahat sa buhay ko. Sabi ko, na lang, ako na pipili. Hindi na yung tadhana yung pipili, ako na yung pipili. So sabi ko, ano ba yung gusto kong trabaho? Saan ko nakikita yung sarili ko? So doon ko na yung sarili ko. Gusto ko magtrabaho sa 7-star na spa. Nagtrabaho sa isang spa sa cruise ship si Aileen. Noon muling nag-spark ang kagustuhang magtayo ng negosyo. Kaya pagka-uwi ng bansa, tinupad na ni Aileen ang kanyang pangarap na spa. Mula sa naipon sa pagtatrabaho sa cruise at sa munting kanti na una niyang negosyo, namuhunan si Aileen ng nasa 300,000. Natapos yung construction, na-start namin siya. Nag-start ako with 4 na tauhan. 3 lang kasi yung bed nung una. Tapos sumunod, kailangan na namin naging 5 na. Hanggang sa dumami yung tauhan, naging 7 na kami. Unti-unting lumago ang kanyang business. So, nagre-range kami ng 500 to 700,000. Hindi pa ito yung totally na pinaka. So, we're still expanding. Bukod sa massage at mani and pedi, mayroon din ditong gym,
wet and dry sauna at jacuzzi. Along the way, basta mahal mo yung ginagawa mo, kahit anong trials pa dyan, anong pagsubok, ano mo siya, mamimithi mo talaga siya. Mangyayari at mangyayari talaga. Malinaw para kay Aileen ang gusto niyang makamit, kaya kahit pinalamig ng problema, ang daan sa success, ang nag-aalab niyang pagsisikap ang nagtulak para ma-achieve ang maginhawang business. Kakaiba ho ito dahil ngayon lang ka makakarinig ng burger na ang patty ay... Sabi ng asawa ko, wala pa daw nun dito na gumagawa. Sabi ko sa kanya, napaka-weird kasi wala namang ganon. Sabi niya, hindi, maniwala ka sa akin, dun tayo makikilala. Ang patty ng burger na ito hindi gawa sa beef, pork o chicken, kundi sa seafood. Kakaiba ho ito dahil ngayon lang ka makakarinig ng burger na ang patty ay soft shell crab. Sound social pero afford ng mga vegetarian. Yan ang kakaibang crab burger ng mag-asawang Candy at Ramley. Kumuha muna kami ng konti para matesting muna. Pinatry namin sa mga kaibigan namin dito. Tapos naaprubahan naman nila na okay yung lasa. Ang 1 kilo ng soft shell crab mabibili ng 600 pesos pataas. Ang soft shell crab ay yung alimangong kapapalit lang ng shell kaya malambot pa ang balat. Wala nang himay-himay, pwedeng kainin lahat. Ang kada kilo kadalasang naglalaman ng 10 piraso, hindi biro ang presyo. Pero makatitikim na ng isang soft shell crab burger sa halagang 160 pesos lang. Para sa amin po kasi, hindi naman importante yung kailangan kumita ka kaagad ng malaki. Okay lang po sa amin na kahit maliit yung tubo, basta po yung tao, consistent po silang bumibili sa amin. So, tuturuan tayo ngayon ni Mami Candy paano gagawin ang soft shell Krabby Patty burger. Ayan. Sige, Mami, paano ba simulan? Maingat po kasi siya dapat hawakan. Kasi sobrang lambot. Sobrang lambot niya po kasi. Yan, no? Parang ano, no? Ilalagay ko siya sa wet butter. Ah, okay. Madali lang naman po yung proseso. Okay, Paggawa niya. Kasi ito pag soft shell crab, wala akong tapon dyan. Opo, Lahat to ay po talagang tayo. kakainin nyo, di ba? Tapos ilalagay na po sa bed rice. Ah, Madali okay. lang naman po siya, ma. Ganun lang kasimple naman pala. Importante, meron ka ng soft shell crab. Try natin. Sige po. Ako naman, so kailangan very, Gentle. gentle kasi baka magka-break. Break it to me gently. So after this, kailangan, Pwede po natin lagay na siya sa ref para medyo gano'ng katagal? Mag-settle siya. kahit po mga 1 hour lang. 1 hour. 1 hour. Tapos So- pwede na po i-fry pagkagaling sa ref. Okay, after 1 hour. Para ano yan, maano siya yung kumapit? Kumapit or- po yung mga nilagay po nating red gun. Okay, sige. Gano'ng katagal siya i-deep fry? Saglit lang po ito, ma'am, kasi para hindi po mag-overcook. Ito na yung medyo nag-grill na konti lang na bun. Tapos, lalagyan na niyang ketchup. Ayan. So, ito talaga yung ideal ng isang burger. Yung may gulay, di ba? White onion, tomato, kumpleto ha. Kumpleto. Tapos, ang star of the show, garlic mayo. Ayan. And then, cheese to. Oo. And there you have it. Ito na isang order. 160 pesos po itong order nito. Yung meron kayo ng whole soft shell crab. Hindi namin natin yung sa gitna. Buo talaga yun. Susulagay na to. Ayan. So, ayan na. Ang kanilang ang laki. Ang kanilang bestseller na Krabby Patty Burger. Crispy siya, kaya nagka-complement siya dun sa bun. Masarap. Hindi mo siya expect na pwede, pero masarap. Hindi siya malansa. Tama lang yung lasa niya, hindi siya maalat. Isang buong crab mismo yung ilalagay na palaman. Umahon ang crab burger business na Candy dahil din sa mga vlogger na nakapag-feature na sa kanila. Legit, hindi imitation. Totoong soft shell crab. Pero bukod sa crab burger, available din ang burger na gawa sa homemade charcoal grilled beef patties,
Meron silang Kennedy Signature Burger, Quarter Pounder Burger, Double Quarter Pounder Burger na may 2 beef patties, at Barbecue Bacon Burger. Kung gusto naman ng hint of sweetness, tikman ang kanilang Grilled Aloha Burger at Bacon Pineapple Barbecue Burger. Dahil nasa tabi ng eskwelahan, nag-o-offer din sila ng student-friendly burger. Ang buy one take one po namin ay 48 pesos. Same mixture din po siya ng beef, magkaiba lang po sila ng size. Kahit nagtaas po yung presyo ng mga kinukuha kong ingredients, iniisip ko pa din kailangan hindi pa rin magtaas kasi para afford pa rin ng tao. Kapag walang pasok sa school, mala buy one take one din si Candy at ang anak niya sa pagtutulungan sa negosyo. Yung anak ko pong pangalawa, siya po yung tumutulong sa akin. Siya po yung taga-take order, taga-sukle, taga-fry, taga-lagay sa mga bag ng orders. Nagbubukas ng 3 p.m. hanggang 9 p.m. ang burger stand. Ang init at usok sa pagluluto ng burger, nasusuklian naman daw ng magandang kita sa araw-araw. Kumikita ako ng 5-digit monthly. Ang puhunang 150,000 pesos nabawi nila in just 5 months. Nag-uusap po kami mag-asawa. Gusto po naming magbenta sana ng frozen na beef patty. Para po siya mga burger steak. Para pambaon ng bata. Tapos gusto rin namin magbenta ng mga frozen na fish sticks. Tsaka frozen na squid rings. Para pag gusto nila sa bahay sila magluluto, meron. Pangarap din namin mag-asawa, magkaroon kami ng ibang branch. Sulit ang bunga ng kakaibang ideya. Ang pagpapakilala ng crab burger slowly but surely. At ngayon, mas dumarami na rin ang mga nagiging suki. Kailangan din po natin ng tiyaga. Siyempre, at saka mahabang pasensya. Hindi din naman po natin agad mapiplease yung ibang tao, natangkilikin yung mga binibenta natin. Pero once naman siguro na natikman na nila yun, babalik-balikan na po nila tayo. Para sumakses ang business, kailangan magtiyaga at hindi maging utak talangka. Yan ang perfect recipe para go ang kita sa negosyong alimango. Kaya bago man ang halian, mga business idea muna ang aming pantakam. At laging tandaan, pera lang yan, kayang-kayang gawa ng paraan. Samahan nyo kami tuwing Sabado, alas 11:15 ng umaga sa GMA. Ako po si Susan Enriquez para sa Pera Paraan. Susan tayo! Tipidity Tips! Mga pagkaing swak sa budget pero winner sa panlasa. Siyempre, kani ko yan. Babahagi ko sa inyo ang mga negosyong mag-aahon sa atin mula sa kahirapan.